Sa oras na gisingin mo kasi yan, hindi mo yan basta-basta mapapatulog kapag gusto mo. Lalabanan ka niya hanggang sa tuluyan na masakop ka niya. Amo, pasensya ka na. Pero sa palagay ko kasi, tinamaan ng sakit yung kapatid mo. Sakit? Anong sakit? Matagal-tagal na rin ang huling beses kong gamitin itong kakayahan ko. Bago man lang ako lumisan sa mundong ito ikaw ang gusto kong huling laruan ko. Para sa'yo na nakikinig ngayon, sa mundong ito, ano ba ang maituturing mong mapang-abuso ng mga tao? Sila ba yung mga nilalang na nauugnay sa mga kwentong bayan gaya ng aswang o lamang lupa? Kung oo ang sagot mo, marahil ay hindi mo pa nakakaengkwentro ang pinakamabangis sa lahat. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na kapwa mo din tao ang tinutukoy ko? Oo, tama. Kapwa mo tao dahil iba ako sa karaniwan. Sa ibabahagi kong kwento, malalaman nyo kung ano ang katangian ng mga taong kakain sa inyo ng buhay at aabuso sa inyong kahinaan. Itatago ko ang lahat ng pagkakakilanlan ng mga taong kasama dito. Gayon din ang mga lugar at organisasyong kinabibilangan ko. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Josh. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Oh! Tabi kayo dyan! Dadaan na si Josh! Huy, ano ka ba? Tumigil ka nga. Para kang baliw ang luwag-luwag ng daan Aba, dapat ka lang bigyan ng maluwag na daan, no? Yan! Ganyan nga! Matuto kayo rumispeto! Ikaw naman talaga nasaan na ba yung alay? Maya-maya lang ilalabas na. Eto na ang punyal ng hustisya. Salamat po, Apo. Ano ho ba yung nagawang mabuti ng taong yun? Tinador ng mga babaeng walang asawa yan. Pakikitaan na mabuti sa umpisa, tapos bandang huli, gagawin yung punching bag. Tapos nitong huli, kinuhaan daw ng insurance. Pagkatapos, balak patayin at palabasin na disgrasya. Mabuti na lang nakaligtas yung babae. At naligtas ng dating asawa. Ganun ba? O sige. Kuya, kung ikaw po ba, ano po ba yung hatol mo sa ganyan? Siguro hindi mo naman bubuhayin pa yan, no? Di ba? Ano sa palagay mo, Utol? Kung ikaw yung tatanungin ko, dapat pa ba natin buhayin yan? Ay, hindi, no? Hindi sa karapat-dapat na mabuhay at makisama sa mga tao dahil hayop nga siya, kuya Kapag binuhay mo yung katulad niya, naku, siguradong marami pang kababaihan na mapapahamak. Kawawa naman yung mga may iwan nilang anak kapag isang tulad lang ng halimaw na yan ang papatay sa kanila. Grabe yun. Ano pa? Magkapatid nga kayo. Napakatalino talaga ng baron namin. O ano, Baron? Gusto mo ba ikaw na humatol sa taong yun? Ay, hindi ayoko, kuya. Parang hindi pa siyang may pinakamagandang nagawa O sige, ikaw bahala. Ilalabas na ang alay. Magsipaghanda na kayo. Kanya-kanyang nagtanggal ng hood at balabal sa kanilang katawan ang mga kasamahan namin. Ang mga babae ay nag-alis lang ng pang-itaas na damit at iniwan ang panloob nila. Habang ang mga lalaki, walang naiwang pang-itaas. Bakas sa mukha nila ang pananabik. Isang buwan din naming hinintay ang pagkakataong yon. Kaya sa araw na yon, siguradong susulitin namin ang dugo ng isang makasalanang tao. Hindi ko na ididetali pa. Wala nang tanong-tanong. Hinatulan ko ang lalaki at pagkatapos ay iniangat ang nakabaliktad niyang katawan sa gitna ng bulwagan. Muling umulan ng mainit-init at masaganang pulang likido. Nagdiwang ang lahat na sumasalunon. Ninamnam ang biyaya ng isa sa taong nabubuhay sa pag-iisip ng isang demonyo. Josh, tuluyan na nag-lockdown.
Sabi na iba nating kapatid, pinapauwi na sila ng gobyerno sa kanilang mga probinsya. Maraming tumutol dahil ayaw nilang malayo sa samahan natin. Mahalaga sa kanila yung ritual na ginagawa natin buwan-buwan, Josh. Kailangan mo mag-isip ng solusyon. Teka nga muna. Hindi ba kaya kita kinuha bilang kanang kamay ko para tulungan mo ako sa pagdidesisyon dito? Parang ako na lang din gagawa ng trabaho mo ngayon Oo, kasi parang masyadong komplikado yung sitwasyon natin ngayon At saka bukod pa dun, maubusan tayo ng pamimilian. Tsaka oras kapag natagalan tayo sa pagdidesisyon. Hindi ako handa sa virus na sinasabi nila Aba, kung ganun dapat siguro na kita palitan. Amo naman. Huwag naman ganun. Ito lang mag-iisip na nga ako Lintik na COVID kasi yan Kung naging tao ka lang, matagal na kitang tiniris Humanap ka ng probinsya kung saan pwede tayong lahat. Maniwala ka man o hindi, sigurado akong tatagal ang pandemya na to. Tatagal Apo? Bakit ang sabi sa telebisyon 6 na buwan lang yun? Inabutan ko na ang mga sinaunang pandemya. Kung hindi 1, 2, pwedeng 3 taon bago bumalik sa normal ang lahat. At ngayon, kung hindi pa kayo kikilos, posibleng magkawatak-watak ang samahan. Hindi makakaganda sa atin ang magkakahiwa-hiwalay. Tandaan nyo yan, ha? Hihina tayo at baka sa huli magkanya-kanyang alay na sila. Oo nga, tama yung Apo. Hindi tayo pwede maghiwa-hiwalay. Kung di pwede manatili iba dito, edi pumunta tayo sa lugar kung saan pwede tayong lahat. Ano sa palagay mo, Amo? Inuulit mo lang yung sinasabi ng Apo Kuya, ba't mo ba naisip na matalino tong si Kuya Justin? Parang malakas lang to kumain Psst! Uy, kung maingay, minubulgar mo naman ako O siya, sige Justin, tipunin mo yung lahat. Kailangan natin makalipat sa lalong madaling panahon. Habang nasa sarili kong silid ay tinatansya ko na ang ataking gagawin sa bagong pagsubok sa aming samahan. Kung susumahin kasi, kulang-kulang 40 kaming lahat. Hindi ko naman po problemahin ang mga kasama ko kung usapang pinansyal din lang. May mga pera sila bagamat hindi kasi sila namimili ng ari-arian sa kahit saang lugar. Kaya nga marami sa kanila ang pinapauwi na lang sa mga probinsya nila. Lahat kasi ng negosyo pinasara. Habang ang ilang nagtatrabaho sa kumpanya ay nahinto din. Ang inaalala ko ng panahong yon ay ang lugar kung saan kami po pwedeng lahat. Yung ligtas at magagawa namin ng pribado ang aming ritual tuwing kabilugan ng buwan. Nang walang nakikialam o mga matang mahilig sumubaybay. Amo, may nakita akong lugar na pwede sa atin. Ito tignan mo. Liblib na sityo ito. At base din kay Andres, dito na nirahan yung lolo't lola niya nung nabubuhay pa. Ilang beses na siya nagpakasal dito nung bata pa siya. Pwede daw nila ipagamit sa atin yung lupain nila at lumang bahay. At saka tama-tama ito. Dahil yung ancestral house pala nila, may malaking basement. Talaga? Mabuti kung ganun. O sige, dyan na tayo. Pakasabihan niyo lahat na bukas, alis na tayo. Kailangan mahandaan na nilang lahat yung dadalahin nila ngayong gabi. Itatawagan ko lang yung truck na inarkil ako. O sige. Ako nang bahala. Si Andres ay dating normal na tao. Aksidente ko siyang nakilala nang makita ko kung paano niyang muntik na patayin ng lalaking lasinggero at adik na pumatay sa mga alaga niyang aso. Mabait at malambot naman ang puso ni Andres sa mga hayop. Ang totoo nga niyan ay isa siyang veterinaryo at sa tuwina ay nagdodonate ng pera sa mga shelter ng mga hayop. At para sa kanya, kung marami sa mga tao ang hindi nakakakuha ng sapat na hustisya, mas malupit ang mundo sa mga hayop. Na bukod sa wala nang laban, wala pang boses. Simula noon ay namangha na ako sa prinsipyo niya. Pinilit niyang sumapi sa kapatiran nang malaman niya ang layunin namin. Dumaan siya sa napakahirap na pagsubok pero nalagpasan niya yung lahat. At ngayon nga ay ginantimpalaan pa din siya ng mahabang buhay at natatanging lakas. Ano yun? Kuya Justin! Muntik na may masagasang bata!
Teka, saan ka pupunta, Baron? Oh, Justin, ano ba nangyari? Hindi ko naman sinasadya eh. Bigla lang siya lumitaw eh. Nasagasaan mo ba? Hindi naman. Wala naman ako naramdaman eh. Teka, bababain ko. O sige, sasama ako. Apo, dito lang ho kayo ha. Oo, walang problema. Tingnan na ninyo yun at baka kung napano. Isang batang babae ang nakaupo sa lupa. Madumi at gula-gula nitang damit. Magulo ang buhok at tila takot na takot. Nakayukyuk siya sa mga tuhod niya habang nanginginig sa takot. Parang may kumurot sa puso ko ng mga sandaling yon. Hindi na kasi bago sa akin ang ganong reaksyon. Hindi ko pa man siya nakakausap. Parang may ideya na ako kung bakit siya ganon. Sa unang tingin ay aakalain mong pulubi lang siya na naliligaw. Pero nang makita ko ang bracelet niya, saka ko naintindihan na may pamilya siya at hindi lang basta naliligaw. May disenyo kasi yon ng parang maliit na picture frame. Naroon ang picture ng bata habang bakay-bakay siya ng isang magandang babae. Uy, Justin. Walang yan, nadagil mo yata siya. Uy, ano, may sugat siya sa tuhod. Imposible yun, Baron. Malalaman ko yun kung nadagil ko siya kasi mararamdaman ko. Uy, paano mo naman mararamdaman yun? Hindi naman katawan mong nabangga eh. Basta, ang hirap paliwanag eh. Kapag magmamaneho ka kasi, parang bahagi na lang katawan mo yung sasakyan na dala mo. Teka, nagigising yung bata. Wag po! Maawa po kayo, wag po! Bata, huwag kang matakot ha. Hindi kami masamang nilalang. Ang ibig ko sabihin, hindi ka naman namin naanuhin. Basta huwag ka matakot sa amin ha. Bata, dito ka ba nakatira? Gusto mo ihatid ka namin pa uwi? Ate! Ate ko! Ate, nasan ka na? Ate! Nawala siya ng mali, kuya. Yaka na, bubuhatin ko siya. Isakay na lang natin siya sa van natin. Malapit na naman tayo sa sitio eh. Idiretso na lang siguro natin siya sa police station tapos i-report natin doon. Tama yan naisip mo. Tara muna sa loob. Doon mo na lang muna siya ihiga sa tabi ng apo. Baron, sa likod ka na lang muna maupo ah. Walang problema, kuya. Ganun na nga ang ginawa namin. Hapon na nang marating namin ang sitio. Pero imbis na yung batang babae ang imbestigahan ng mga kapulisan, kami at ang grupo namin ang bigla nilang kwenestyon ng kung ano-ano. Dumating naman dun si Andres para magpaliwanag, pero parang bingi ang mga pulis. Kung ano-anong espekulasyon ang pinagsasasabi nila. Naisama pa yung bata na baka kami daw talaga ang kumidnap. Gusto ko nang magalit noon. Pero nang tingnan ko si Apo Margie, may pampakalmang ngiti at iling siyang ibinigay sa akin. Pinili ko na lang manatiling kalmado hanggang sa dumating na din doon ang isang may edad na lalaki. Unang kita ko pa lang sa kanya ay may napansin na ako. Pamilyar yung pakiramdam na yon, kaya palihim akong napangisi. Hindi ko kilala tong Andres ha. Pero yung lolo't lola niya, malalapit ko yung kaibigan noon. Teka, di yung ibig mo sabihin, dito kayo maninirahan lahat? Teka nga muna, isang pamilya ba kayo? Ba't parang ang dami niyo ah? Tama po kayo, Kapitan. Pamilya ang turingan namin. Ito. Panimulang tulong ko yan sa sitio. Sana tanggapin mo. At kapag nakapag-adjust na kami, mas lalong dadagdagan ko pa yan. Nako, nagabala ka pa. Ano ba naman ito? Pera at alahas? Teka nga muna ha. Ano ba mong ibig mo sabihin ha? At binigyan mo ako ng ganito? Parang ang dating kasi sa akin sinusuhulan mo ako eh. Kayo na bahala kung ano itatawag niyo dyan. Pero para sa akin, hindi ho yan suhol. Dahil wala naman ako kung ginagawang masama eh. At saka isa pa, nagmamagandang loob lang ho ako dito sa sitio. Dahil dito kami pansamantalang titira. Ganun ba? O siya, sige. Tatanggapin ko nito ha. Makakatulong ito sa mga kasityo ninyo. May maraming salamat ha.
O paano? Hindi ko na kayo abalahin pa. Pagpasensya mo na rin itong mga kapulisan ko ha. Ganyan sila ka-protective sa mga mamamayan dito. Ayaw kasi nilang makapasok ang mga manggugulo Naintindihan ko po, Kapitan. O sige ho, alis na din kami. Pero kuya, paano po yung batang babae? Nandun lang siya sa labas Walang nag-aasikaso sa kanya. Teka lang ho, wala ho bang clinic dito, Kapitan? Nawalan kasi siya ng malay kanina at marami din siyang sugat Yung bang batang yon? Ay si Mika yun. Gala talaga yung batang yon. Napabayaan kasi ng ating hayaan nyo na lang siya dyan. Mamaya, kukuhanin na din yan ng ating niya. Amo, may sasabihin sana ako sa'yo Pero okay lang ba na doon tayo sa labas? Ano yun? Amo, hindi ko alam kung tama nga yung iniisip ko pero parang kasing parang nagdudugo yung Uy, ano ba? Ba't hindi mo ba tuloy-tuloy yung sinasabi mo? Sabihin mo na. Halika nga, ikaw na yung tumingin. Hindi ko kasi masabi Halika dito. Teka, saan mo ako dadalhin? Amo, bilis ka lang ng normal. Tignan mo Sa palagay ko nagdurugo yung niya Kaya ito may dugo yung likod ng suot niyang short. Ilang beses akong napalunok bago napatiin bagang. Hindi ko yun napansin ng umpisa. Pero ng mga sandaling yon, may nasiguro pa ako. Hindi lang biktima ng pananakit o pangmamaltrato ang batang yon. Biktima din siya ng pang-aabuso. Hindi ko na namalayang nakakuyom na pala ang mga kamao ko at nagngangalit ang mga ngipin. Sa tansya ko kasi ay bata lang ng ilang taon kay Baron ang batang yon. Mika! Diyos ko, Mika! Bakit wala siyang malay? Mika, ano ba nangyari sa'yo, ha? Teka, bakit may dugo dito? Kayo! Wala ba magsasabi sa akin dito kung bakit ganito yung itsura ng kapatid ko? Kayo! Sino kayo? Bakit pinapalibutan niyo yung kapatid ko? Miss, kami kasi nagdala sa kanya dito Nakita namin siya sa kalsada kanina papunta dito. Muntik ko na nga siya masagasaan Ano? Pero hindi ko naman siya nasagasaan. Muntik lang. Pero saan niyo siya nakita? May kasama ba siya? Wala. Siya lang. Takot na takot nga siya tsaka hinahanap niya yung ate niya. Diyos ko, anong gagawin ko? Ang tagal kitang hinanap, Mika. Patawarin mo ang ate. Ate, kailangan po natin siyang dalhin sa klinik. Kailangan siyang maalinisan doon. Pero teka, bakit may dugo dito? Mika! Mika, sinong may gawa nito sa'yo? Sinong may gawa nito sa'yo? Halos magwala na yung babae noon. Pero wala ni isa sa mga kapulisan doon ang lumapit para pakalmahin siya. Sa halip ay nainis pa ang mga ito at pinalalabas sila ng istasyon. Si Justin pa ang gumawa ng paraan para mapakalma ang babae. Dinala namin sila sa klinik at hindi pa nga sana sila tatanggapin doon. Pero nang naglabas na ng pera si Andres, dali-dali nang nagsikilos ang mga staff doon. Napangisi ako. Sa likod ng isip ko, tama talaga ang lugar na pinuntahan namin. Mukhang hindi ako mahihirapang maghanap ng gagawing alay mula doon. Mga walang iya talaga mga tao dito, kuya. Parang wala sila mga puso Mga gutom talaga sila sa pera. Hindi ba dapat matuwa ka, Baron? Kasi para sa atin, magandang gawain yan ng mga tao. Masarap gawing alay yung mga taong ganid sa salapi. Iba yung lasa ng mga dugo nila. Buisit, kung pwede ko lang sakmalin yung leg nila Baka kanina ko pa yung ginawa. Hindi ba nila nakikitang namumutla na yung bata? Tsaka hindi talaga nila asikasuhin hanggat walang binibigay na pera? Kalma ka lang, Justin. Baka pagod ka lang kaya ka ganyan. Sinong hindi mainis? Inabuso na nga yung bata Tapos yung mga tao dito sa sitio na to, akala mo mga bulag pipi tsaka bingi. Sa palagay ko nga babata ako ng higit sa 10 taon sa lugar na to. Kahit hindi lang isang beses sa isang buwan tayo mag-aalay. Anong ibig niyo sabihin, Apo?
mas marami tayong makukuhang pang-alay sa sityo. Hoy, yung bibig mo, Baron. Baka may makarinig sa'yo dito. Malalaman pa natin yan sa mga susunod na araw. Amo, saan kayo pupunta? Isisilipin ko lang yung magkapatid. Paglabas ko, uwi na tayo. Sige. Pumasok ka na sa van, Baron. Kayo din ho, Apo. Doon na natin hintayin si Josh. Sa loob ay inabutan ko ang babae na halos nakaluhod na sa tapat ng kapatid niyang nooy wala pa ding malay. Umiiyak pa din siya habang nakatitig sa bata. Malinis na ang batang babae. Nagamot na din ang sugat niya pero napansin kong sinuotan lang siya ng diaper. Marahil para yon sa pagdurugo ng maselang bahagi ng katawan nito. Ayoko mang makaramdam ng simpatya pero ewan ko ba, hindi ko yun magawang makontrol. Lalo na at inosente ang biktima. Aalis na sana ako nang magsimulang magsalita ang babae. Sir, maraming salamat sa inyo ha. Kung wala kayo, hindi ko alam kung may papansin ba sa amin ang kapatid ko. Hayaan mo, pagtatrabahuhan ko yung nagastos ng kasamahan mo para sa amin. Saan ba kayo nakatira? Maglilinis ako ng bahay nyo o kaya maglalaba ako ng mga damit nyo. Hindi mo na kailangan bayaran yon, miss. Nina, ako nga pala si Nina. Siya naman yung kapatid ko, si Mika. Nina, ulitin ko Hindi mo na kailangan yung bayaran. Maraming salamat ulit Pero pwede ko bang malaman yung pangalan mo? Josh yung pangalan ko. Maraming salamat ulit, Josh. Mukhang bago lang kayo dito Kung may kailangan kayong malaman o kung kailangan mo din ng tulong, sabihan mo lang ako Nagtatrabaho ko sa bahay ng Kapitan Raul. Pwede mo kong hanapin doon kung kinakailangan. Hindi na ako nagsalita pero bahagya akong tumango sa kanya. Umiiwas talaga ako ng tingin kahit pa sabihing may gamit akong shades palagi. Pansin ko kasi na nakikipag-eye to eye contact si Nina habang nakikipag-usap. Pakiramdam ko anumang oras ay makikita niya ang tunay kong mga mata. Medyo malayo sa barangay ang ancestral home na sinasabi ni Andres. Nag-iisa ang bahay na yon sa napakalawak na lupain. Lupaing tila matagal nang walang nag-aalaga dahil sa mga nagtataasang damo sa paligid. May mga naglilinis din naman doon pagdating namin sa loob at labas ng bahay. Bagamat tila niluma na ng panahon ng disenyo at kulay, kitang-kita pa din na matibay yon at maayos pa. Wow! Grabe, ang laki naman ng bahay na yan, kuya. Teka, dito pa tayo titira? Oo, Baron. Yan muna yung magiging tahanan natin. Nagustuhan mo ba? Oo, kuya. Siyempre. Kahit mukhang luma at marami nang nakatirang multo dito. Importante may bahay pa rin tayo. Hindi tayo mababasa kapag umuulan. At saka, hindi rin may initan kapag mataas na yung sikat ng araw. Naku naman ng batang ito talaga, oo. Akala mo matanda na kung magsalita ganyan nga, Baron. Matuto kang magpasalamat at makontento. Hindi madali ang mabuhay dito. Kaya maswerte na tayo dahil may nagpapatira sa atin. Para nga akong bumalik sa kapanahonan ko Tsaka presko ng hangin dito, Apo. Napakalayo sa mausok tsaka mainit na Maynila. Hindi ko nga alam kung dapat ba akong magpasalamat sa pandemya Si Apo naman. Ba't naman kayo magpapasalamat na nagkaroon ng COVID? Aba, kung hindi nangyari yan makakaisip ba kayong dalhin ako sa ganito kaganda at tahimik na lugar? Matanda na kasi ako at pagod na din. Balang araw hahanap na ako ng pamamanahan ko ng mutya. Kung magkataon man, sa ganitong lugar ko gustong mamahinga yung katawang lupa ko. Si Apo naman talaga malakas pa kayo. Hindi nyo pa kami pwedeng iwanan, no? Tama yan. Patagal pa tayong magkakasama, Apo. Kayo talaga. Sige na. Wala na ako sinabi. Pwede na daw pumasok, Amo. Mauna na kayo doon. Ipapabuhat ko na lang yung mga gamit natin na nandito sa van. Naunang pumasok si Apo.
Ako naman ay diretso agad sa basement para masuri ang bawat sulok at tiyaking ligtas ito mula sa mata ng karaniwang tao. Ilang sandali pa, dumating si Andres. Ipinahayag ko ang mga plano ko at agad naman siyang pumayag na sila na ng iba sa kapatiran ang bahalang mag-ayos ng aming magiging sambahan. Alam ko na marami sa inyo ang nagtataka kung ano nga ba kami o kung sino ang sinasamba namin. Pasensya na pero hindi ko yun pwedeng ibahagi. Hindi kasi namin layuning guluhin ang inyong paniniwala. Pero ang totoo, kasama nyo kaming namumuhay. Oh, nasan si Baron? Hindi ko na rin nagisingan eh. Di ko alam eh. Maagang naligot pumorma pa. Pagkatapos nanguha ng tinapay at saka umalis. Oh? Saan daw pupunta, Apo? Abay, di dun sa dalagitang iniligtas nyo kahapon. Dadalhan niya daw ng almusal, tapos kakamustahin daw niya yung lagay. Abay, akala mo nobyo kung mag-alala. Aba, Amo, ano sa palagay mo? Binata na yata yung kapatid mo. Mukhang maunahan ka pa magkaroon ng nobya. Paano kaya kung itikom mo na lang yung bunganga mo? Uy, ito naman si Amo. Ayaw mo ba ng real talk? Gusto mo maril suntok ka sa akin kapag hindi ka pa tumigil? Tatawa-tawa pa din siya habang papalayo sa akin. Naiinis naman akong lumabas sa bahay, bitbit ang kape ko. Hindi ko inasahan na gagawin ni Baron ang bagay na yon. Kahit papano ay nag-alala ko. Marahas akong napabuntong hininga. Hindi bale, kapag umuwi na si Baron ay siguradong kakausapin ko siya. Kasalukuyan naman akong nakaupo sa lumang tumba-tumba na naroon nang makilala ko ang bulto ng babaeng nagtatabas ng damo. Marami naman silang naglilinis sa parting yun ng bakuran, pero namumukod tangi siyang babae na naroon, kaya kumunot ang noo ko. Nina? Oh, Josh, ikaw pala yan. Oo, ako nga to. Oh, ba't ka nandito tsaka bakit mo ginagawa yan? Naku, tumulong lang ako sa paglilinis. Dito pala kayo nakatira? Pinagtrabaho ka ba ni Justin dito? Uy, hindi no. Nagkusa lang ako. At saka, maliit na bagay lang to sa tulong na ginawa nyo sa amin ng kapatid ko kahapon. Hindi mo dapat ginagawa yan. Trabahong panlalaki yan. Wala ka pang gamit na gloves. Baka magkasugat ka. Mukhang matatalim pa naman yung mga damo dito. At saka, sino nga pala nagbabantay sa kapatid mo kung nandito ka? Maagang nagpunta kasi dun si Baron kanina. Ang bait din ng kapatid mong yun, no? Ang lambing na bata, tsaka akala mo matanda na kung magsalita. Pabalikin mo na lang yung kapatid mo. Tapos pauwiin mo na si Baron dito. Ganun ba? O sige. Ay nga pala, eto. Ano to? Gumawa kasi ako ng brownies kagabi. Paborito kasi yan ni Kapitan Raul kaya lagi siya nagpapagawa sa akin. Dinagdagan ko na para naman madalhan ko kayo. Naku, hindi mo na ako kailangan bigyan ng... Oo, sige na. Aalis na ako Kainin nyo yan, masarap yan. Teka lang. Aba, Amo, ano yan? Aba, brownies to. Masarap naman ito, ang daming chocolate grabe, masarap nga nito, Amo. Masarap naman pala mag-bake ni Miss Nina eh. Oh, Amo, teka. Si Amo naman eh, ang bilis mo na maglakad. Oh, bakit nga ba ang sungit mo dun sa babaeng yun, Amo? Nagtatanong ka pa talaga? Di mo ba alam? Uy, oo nga pala. Bawal pala makipaglapit sa tao dahil yun yung mission natin. Lipulin yung masasamang loob na akalahin nila. Pero di naman masamang tao si Miss Nina eh. Yun na nga, Justin eh. Sa oras na makalapit ka sa tao na walang alam sa ginagawa natin, yan na magsisimula yung problema. Kaya ngayon pa lang, pilitin mong huwag makisali sa mga taong labas sa organisasyon. At saka ikaw tigilan mo nga yung pangingialam sa kanila. Huwag kang mastang hero dahil malayo ka sa ganun. Uri ko naman, sakit mo naman magsalita, Amo. Na po, parang nakakalimutan ko naman yung rule number 1 na yan. Muntik ko lang kasi masagasaan yung bata kahapon. Kaya ito, di ba tinulungan natin? Basta,
Alam mo na yung gagawin mo. Mas maraming masamang tao kaysa sa mabuti para sa atin. Oo na, amo. Noted na. Lalaki ako pero hindi ko mapigilang mapairap. Pakiramdam ko kasi ay hindi ako siniseryoso ni Justin. Hindi ko na rin kasi mabilang kung ilang beses ko na ba siyang nahuli na tumutulong sa mga tao. Kaya nga parang hindi na din ako naniniwala na naiintindihan niya ang rule ng samahan. Itinalaga yon para mapangalagaan kami laban sa manipulasyon ng damdamin. Hindi kasi kami pwedeng makaramdam ng awa, ng simpatya, lalo ng pagmamahal sa mga tao. Oh, ba't kayong ka lang, Baron? Hello kuya. Galing kasi ako sa clinic. Kinamusta ko lang si Mika. Teka kuya, bakit parang namumula yung mga mata mo? Teka, galit ka ba kuya? Talagang tinatanong mo pa sa akin yan? Nakalimutan mo na ba yung batas? Kuya, kinamusta ko lang naman kasi kasi naisip ko kasi na baka wala siyang pagkain o kaya... Kailan mo pa naging problema yung sikmura na ibang tao? Kuya, pasensya ka na ha. Hindi ko na po ulitin. Baron, inihingatan lang kita eh. Ikaw kasi yung papalit sa akin balang araw. Hindi ka pwedeng basta-basta nagpapadala sa damdamin mo. Naiintindihan ko kuya. Pasensya na po. O siya, sige. Ayoko na maulit yun, Baron ha. Hindi siya umimik pero bakas ang lungkot sa mga mata niya. Napatiimbagang ako dahil alam ko na. Kailangan ko siyang agapan bago tuluyang kainin ng sistema. Pinilit kong magpakita ng tigas at sinabing kumain na. Mula noon, hindi na lumalabas ng bahay si Baron. Lagi na lang siyang nasa sala at nagbabasa. Kinagabihan naman, lumabas ako para maghanap ng bagong maiaalay. Sa daan pa lang, nasalubong ko ang 5 binatilyong nagtatawanan habang buhat ang isang babaeng lasing na halos hindi na makatayo. Dinala rin ito sa masukal na bahagi ng kalsada at isa-isang naghubad. Nanatili lang ako roon, nakabraso sa dibdib at tahimik na nakamasid. Hoy! Mga animal talaga kayo! Hindi ba kayo aalis dyan, ha? Talagang pipilain ko kayo, mga bastos kayo! Alis! Umalis ka kayo kung ayaw niyong balian ko kayo ng mga buto! Julie? Julie, gumising ka! Ano ba naman kasi? Sinabihan na kita huwag magtitiwala sa mga yan eh. Kanina ka pang hinahanap ng mama mo eh. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Uminom ka ba ng alak? Naku, paano ba to? Si Nina nga yun. Bigla na lang siyang sumulpot mula sa kung saan at may bitbit na 2x2 na siyang ginamit niya para hambalusin yung mga kabataang lalaki. Napailing ako. Nagulat na lang ako nang mamalayan kong nangingiti pala ako habang pinapanood siyang ipagtanggol yung batang babae. Nang mapagtanto ko ang ginagawa ay pinigil ko agad ang sarili. Aalis na sana ako nang marinig ko ang tinig niya. Sir? Sir, kanina ka pa ba dyan? Pwede ba ako tulungan magbuhat kay Julie? Sir! Teka lang muna, sandali! Hindi mo ba ako naririnig? Teka, Josh? Uuwi na ako. Teka lang naman. Kanina ka pa ba dito? Nakita mo ba yung ginawa ng mga yun kay Julie? Oo. At wala kang ginawa? Ano ba dapat gawin ko? Mangialam? Seryoso ka ba talaga? May babaeng muntik maghahasa sa harapan mo. Teka nga muna. Adi ka din ba, ha? Mali ba yung akala ko na mabuti kang tao? Manya ka ba na nag-e-enjoy manood ng mga ganong senaryo? Mali ka nang iniisip sa akin, Nina. Talaga? Paano mo ipapaliwanag yung panonood mo lang sa ginagawang kagaguhan ng mga batang yun? Dapat ba ako magpaliwanag sa'yo? Ano? Talagang aalis ka? Bagay sa iyang shades mo kahit gabi dahil mukha kang bulag. Mas bulag ka pa sa totoong hindi nakakakita.
Halos manlisik ang mga mata niya sa akin. Kita ang tapang at paninindigan. Hindi ko na pinansin ang pang-aasar niya at diretsong umalis. Pero nasalubong ko ulit ang mga kabataan. Pabalik sila kina Nina, kasama na ang ilang mas matatandang lalaki na halatang may masamang balak. May hawak silang batuta at ang isa ay humahampas ng latigo sa ere. Pinag-uusapan nila si Nina at ang balak sa dalawang babae. Wala na sana akong pakialam. Humakbang na ako palayo. Pero nang marinig ko ang tili ni Nina at ang malakas nilang tawanan, napahinto ako. Sinubukan kong maglakad pero parang bumigat ang mga paa ko. Napakuyom ako ng kamao at napailing. Si Justin yun ah. Hindi ako pwede magkamali. Si Justin nga yun. Lintik na yan. Ano namang ginagawa mo? Ikaw? Bumalik ka? Tulungan mo ako. Makakainin din ako ng halimaw. Kakainin? Mukhang ang pinagtatanggol ka niya sa mga lalaking yun eh. Ano? Pero... Oh, nakita mo na yung dinudulot sa'yo ng pangingilam mo sa iba. Pati ikaw mapapahamak doon. Bakit hindi na lang yung kapatid mo yung isipin mo? Hindi mo kasi naiintindihan eh. Hindi ko sila pwedeng pabayaan. Kapag hindi ko inisa-isa yung mga adik na yan, hindi lang kapatid ko yung magdurusa sa araw-araw na trauma. Kahit ikamatay mo pa? Hindi ko alam. Basta kailangan kong iligtas yung mga kababaihan sa lugar na to. Kahit sa ganitong paraan lang. O siya, sige. Bahala ka nga dyan. Josh, tulungan mo na ako kay Julie. Iuwi natin siya sa bahay ko. Pakiusap naman. Nakakatakot yung malaking aso kasi nalalapa eh. Kailan pa nagkaroon ng ganyang kalaking aso dito? Hindi ko alam. Kayo nakatira dito, di ba? Pero ako yung tinatanong mo. Ngayon ko lang nakita yan eh. Tulungan mo na kasi ako. Hindi ko kasi kayang buhatin si Julie. Ay, o siya, sige na nga. Pero ito na yung huling beses na tutulungan kita ah. Hindi na siya kumibo pero nakita kong napangiti siya. Hindi ko maintindihan kung bakit parang gumaan ang pakiramdam ko nang makita siyang ngumiti. Pati mata niya kasi noon, nagniningning din. Na para bang napakalaking bagay na nang nagawa kong yon para sa kanya. Bago ko tuluyang lisanin ang lugar, nilingon ko pa si Justin na nooy walang patid sa paglapas sa mga kalalakihang pilit siyang nilalabanan. Nagkatitigan kami. Hindi ako maaaring magkamali. Nakita ko siyang ngumisi sa akin, saka muling nagpatuloy sa ginagawa niya. Maging ako napangisi. Siguradong masasabon ko siya sa bahay kapag nagkita kami. Dito kayo nakatira, Nina? Oo. Halika, pasok ka. Dalawa lang kami ni Mika dito eh. Mika? Nandito po ako sa kwarto, ate! Oh, Baron, nandiyan ka pala? Salamat naman at sinamahan mo si Mika habang wala ako ha. Ay, wala pong problema, Ate Nina. Inaalala ko rin eh. Baka kasi balikan siya nung hayop na gumawa ng masama sa kanya. Sana wag mo na lang po siyang iwanan mag-isa palagi, ate ha. Tungkol dyan, may kailangan kasi akong iligtas na bata eh. Nga pala, nandito din yung kuya mo. Si kuya? Baka naman nagkakamali po kayo kasi... Kuya Josh? Sino yung dala mo? Siya yung batang niligtas namin ng kuya mo mula doon sa mga kabataang lulong sa droga. Tsaka pinagtangkaan siyang gawa ng masama kanina. Hindi ako tumulong sa kanya. Ikaw lang yun, no? Pinadala mo lang siya sa akin dito. Ano ka ba naman, Josh? Hindi mo dapat kinakahiya yung ginagawa mong pagtulong, no? Dapat nga, proud ka pa eh. Sigurado nga ako, sa'yo naman na nito si Baron yung kabaitan niya. Mabuting halimbawa ka siguro sa kanya. Nalapag ko na pala yung bata. Baron, halika na. Uwi na tayo. Oo kuya. Ate, uwi na kami ha. Mag-ingat din kayo dito. Tsaka ilak nyo maigi tong pintuan nyo ha. Oo naman. Maraming salamat sa pag-aalala, Baron ha. Ingat kayo sa daan. Baka masalubong nyo pa yung malaking aso. Malaking aso ho? Halika na, Baron. Gabing-gabi na eh. Sa daan ay wala kaming imika ni Baron. Hindi ko siya magawang pagalitan dahil nakita niya din naman akong tumulong kay Nina. Matalino pa naman ang batang yon.
Hindi takot magsalita dahil isa yon sa tinuro ko sa kanya. Na kapag may katwiran siya, dapat ipaglaban niya. Kahit kanino, kahit sa akin pa yan. Sa pakiwari ko ay sinabayan niya ng takas kanina yung pag-alis ko din sa bahay. Marahas lang akong napabuntong hininga. Nang tingnan ko siya, nakayuko lang siya sa kalsada. Pansin ko parang may pinipigilan siyang emosyon at yun ay ang matawa. O curious siya at may gustong itanong pero hindi niya magawang isatinig. Uy! Sakto! Sabay-sabay na tayo umuwi. Oh, Kuya Justin, ba't ang dungis mo? Ito ba? Naglaro kasi ako kanina. Ang tagal ko na din hindi nakapagbago anyo sa Maynila eh. Masaya pala dito. Malayong malaya tayo. Hindi ko pala yung sinasabi ni Ate Nina na malaking aso daw. Talagang nagbago nga ka, Kuya. Grabe, ang galing mo naman. Mabuti naman, hindi mo pa nalimutan gawin yun, no? Ako ba naman? Ba't ko naman makakalimutan yun? Gusto mo, turuan pa nga kita eh. Tumigil ka na nga, Justin. Hindi basta-basta tinuturo yung pagbalik sa tunay na wangis, lalo na't bata pa to si Baron. Matinding training tsaka disiplina yung kailangan dun. Kaya nga huwag ka magalala, amo. Tuturuan ko naman siya ng tama eh. Pero hindi pa nga ngayon. Kuya naman, kahit pa unti-unti lang, oh. Dapat nga, sinasamantala natin habang nandito tayo sa lugar na ganito eh. Tsaka na, kapag natutunan mo na yung disiplina, Baron. Kung yung sinasabi ko nga sa'yo na tigilan mo si Mika, hindi mo magawa. Yung pagkontrol pa kaya sa tinatago mong halimaw. Sa oras na gisingin mo kasi yan, hindi mo yan basta-basta mapapatulog kapag gusto mo. Susubukan ka niyang pangibabawan. Lalabanan ka niya hanggang sa tuluyan na masakop ka niya. Kung ganun, anong gusto mong gawin ko, Kuya? Basta't disiplinahin mo muna yung sarili mo tsaka emosyon at subukan mo kontrolin yun. At kapag nagawa mo yun, baka pagbigyan pa kita sa gusto mo. Nadat na namin si Apo sa bahay sa tumba-tumba sa veranda ng ikalawang palapag na tila naghihintay. Hinalikan ko siya sa pisngi at niyayang pumasok. Pero mas gusto raw niyang manatili roon para pagmasdan ang gabi. Ang totoo, hindi normal ang paningin namin. Katulad ng hayop, malinaw ang tingin namin sa dilim. Parang may natural na night vision. Pero ang mga mata ko, hindi na nagbabago. Tila mata yun ng ahas. Ang kanila, normal pa rin ang parang sa tao. Amo. Pwede ba, Justin? Huwag kang bulong ng bulong dyan. May nahuli na ako magiging alay natin eh. Talaga? Anong kabutihan na gawa niya? Nakita ko kasi sa police station kanina. Nag-report yung asawa. Binugbog yung asawang buntis. Kaya yun, nakunan. Tapos ngayong gabi nung sinundan ko sa bahay nila, nakita ko na abutan niya yung asawa niya na nag-iimpake. Iiwanan na yata siya eh. Kaya yun, binugbog niya na naman. Inumpog sa haligi ng bahay nila. Pinagsusuntok, sinipa. Tapos yung huli, binuhusan pa ng gas. Nangailam ka na naman. Hindi no. Hinihaan ko lang. Tsaka ako siya hinuli at kinulong sa basement kasama ng mga alaga natin daga. Yun, pinapapak na siya pa unti-unti. O siya, sige. Tama-tama yan. Kailangan natin na alay sa lalong madaling panahon nang sa gayon. Basbasan tayo ng ama para sa bagong lugar at bahay-sambahan. Madaling araw nang bisitahin ko ang magiging alay kinabukasan. Maingay siya sa basement. Sigaw ng sigaw at mura ng mura. Sinisisi pa rin ang asawa at nagbabantang pag nakita niya ito, tatadta rin niya raw. Kinabukasan, nagtipon kami sa basement. Nakasabit na ng pabaliktad ang lalaki. Puro luha, sipon at laway ang muka. Patuloy siyang nagsisisigaw. At bago ko hiwain ang leeg niya, nginisian ko pa siya. Gustong-gusto ko yung ganong kayabangan kahit malapit ng mamatay. At pagkatapos ng dasal at pagtawag sa ama, sabay-sabay kaming tumingala at nilasap ang manamis-namis na dugo ng isang makasalanang padre di pamilya. Amo, okay na yung katawan. Abo na.
Saan ba namin itatapon? Sa ilog ba? Oo, nakita ko yung malalim na ilog bago tayo makarating dito. Doon yun na lang dalhin tsaka itapon. Abay, kailan ba ulit bibisita dito yung magandang dalaga? Yung nagbigay ng masarap na brownies sa'yo, iho. Si Nina ho ba yun, Apo? Nina ba yung pangalan niya? Kung oo siya nga. Ang sabi niya kasi bibisitahin niya ako dito palagi. Gusto ko kasi siyang nakakausap. Masarap siyang kausap dahil magaan sa pakiramdam. Apo, di po kasi siya pwedeng palagi nandito eh. Alam niyo naman ho siguro kung bakit, di ba? Abay, bakit ba? Balang araw naman ay magiging parte din siya ng pamilyang ito. Maiging ngayon pa lang masanay na siyang nandito. At kayo rin. Anong ibig niyo sabihin, Apo? Paano magiging bahagi siya ng pamilyang to? Ay, nako. Ang mabuti pa ay mag-almusal na lang tayo at ako'y nagugutom na. Nasaan na nga pala si Baron? Wala na kasi siya sa tabi ko nang magising ako kanina. Nangunot ang noo ko sa narinig. 6:00 lang ako nagising pero mas maaga pa palang bumangon si Baron. Napailing ako. Pakiramdam ko walang epekto ang mga sinasabi ko sa kanya. Mas nangingibabaw pa rin kasi ang emosyon kaysa sa isip. Pagkatapos mag-almusal, nagpa siya na akong kumilos. Hindi ko ugaling sunduin si Baron pero alam kong kailangan na. May misyon kami sa mundong ito at hindi pwedeng masira dahil lang sa bugso ng damdamin niya. Tinungo ko ang bahay nila Nina para sunduin siya at hindi ko inakalang komosyon ang aabutan ko roon. Aba, hindi ka pwedeng basta-basta na lang tumakas sa utang mo, Nina. Bumalik ka sa bahay at gawin mo ang mga dapat mong gawin. Dahil kung hindi, magpasensyahan na lang tayo. Mapipilitan akong ipakalagkag ka sa mga kasama kong tanod. Pero hindi ka naging makatarungan, Kap. Bakit kailangan mo palayain na naman tala sa kapatid ko? Umpisa pa lang naman, kilala mo na pala kung sino siya eh. Kung hindi ko pa kayo narinig na nag-uusap, hindi ko pa malalaman na siya pala yun. Tapos ngayon, gusto mo pa rin ako magtrabaho sa'yo pagkatapos mo akong traidorin? Sino ba kasi siya? Sabihin mo sa akin, sino yung taong yun? Ano ka ba? Pulis ka ba, Nina, ha? Ang hirap sa'yo. Akala mo kung sino ka eh. Nagdidilasyon ka at gumagawa ng kwento para makatakas ka sa obligasyon mo. Alam mo, hindi ako gumagawa ng kwento. Ang sabihin mo, malaki ang pakinabang mo sa walang yan na yun. Wala kang kasing sama. Sino ka ba sinakala mo, ha, Nina? Wala ka namang ambag sa sityo na ito. Pasalamat ka nga, naawa pa ako sa inyong magkakapatid eh. Wala kang karapatang questionin ako o ang ginagawa ko dahil wala ka namang kwenta. Ang gagawin mo lang ngayon, pagsilbihan ako. Yun lang! At itikan mo yung bibig mo kung ayaw mong madagdagan ng trauma ng kapatid mo. Sige na! Bit-biting nyo na yan papunta sa bahay! Uy, Kuya Diyos! Kuya, nandiyan ka naman eh. Tulungan mo naman si Ate Nina. Baron? Hanggang kailan ko ba sasabihin sa'yo na hindi ka dapat nangingialam sa problema ng mga tao? Umuwi ka doon! Pero kuya, kaya mo na lang ba siyang tangahin ni Kapitan ng sapilitan? Kuya naman eh. Kilala ni Kapitan kung sino ang gumawa ng masama kay Mika. Pero imbes na ipakulong, pinalaya niya lang yun at binigyan pa ng trabaho. Sinabi ko na lang na umuwi ka na. Ba't ba ang tigas ng ulo mo? Sige, uuwi ako. Pero isasama ko si Mika sa bahay. Hindi ko siya pwedeng iwanan dito lalo na't yung gumawa ng masama sa kanya, nasa paligid lang at malaya. Hindi ko napigilan si Baron sa gusto niyang gawin. Nakita ko sa mga mata niya ang paninindigan. At sa unang pagkakataon, namula siya at lumaban ng titigan sa akin. Marahas na lang akong napabuntong hininga para hindi na humaba pa ang pagtatalo namin. Hindi na lang ako umimik at pinabayaan ko siya. Doon ko tuluyang napagtanto na malaki na nga talaga ang kapatid ko. Nang masiguro kong nakalayo na ang kapatid ko, umalis na rin ako sa tapat ng bahay nila Nina. Natagpuan ko na lang ang sarili ko sa opisina ni Kapitan Raul at nakikipag-usap dito. Ano ka mo? Babayaran mo ang utang ni Nina
at bibilhin mo siya mula sa akin? Ano akala mo sa kanya, ha? Produktong binibenta ko? Gusto ko sana siyang kunin bilang tagabantay ng lola ko. Nagustuhan kasi siya ng lola ko nang minsan siyang bumisita sa bahay namin Ang sa akin lang naman baka mas kailangan mo ng pera kaysa sa katulong. Ganun ba? Wala namang problema sa akin. Basta kaya mong bayaran sa tamang halaga. O sige Kap, sabihin mo lang, magkano ba? 250,000. Ano? Deal? Kap naman, baka naman pwede mong bawasan ng konti yan. Di ba't parang masyado naman yata mataas yan? Saan naman gagamitin ni Nina yung ganyang kalaking halaga na utang sa inyo? Alam mo kasi bata, hindi lang naman yung utang ni Nina kailangan mong bayaran sa akin Pati siya mismo. Wala namang problema sa akin yun, Kap Kahit mamayang hapon ibibigay ko sa iyo yung cash. Pero bawasan mo naman ng kaunti. Baka pwede na tayo magkita sa 300? 400. O sige, 350. Okay, deal. Mabilis siyang tumayo noon. Inilahad ang kamay sa akin na siyang inabot ko naman. Ang laki ng pagkakangiti niya, habang ako naman ay napapangisi na lang. Sa likod ng isip ko, nakikinita ko na kung ano ang ipapataw kong parusa sa taong yon. Gusto ko lang pong klaruhin sa lahat ng mga tagapakinig. Hindi naman po ako Diyos. Ang obligasyon ko lang ay ibigay ang parusa sa mga taong hindi kayang parusahan ng batas ninyo. Masaya ako sa ginagawa ko. Gustong-gusto kong ibinibigay ang luho at kasiyahan ng ganito kasasamang nilalang. Para sa oras na tutubusin ko na sila sa lahat ng ibinigay ko, magiging napakatamis ng bunga nun. Mamayang hapon mo na sunduin si Nina. Sa bahay mo na lang dalhin ang pera. Tsaka ako siya palalayain. O sige, bigyan mo lang ako na isang oras, Kap. Kailangan ko na kasi siya ngayon Hindi. 3 oras, George. Magkita tayo sa bahay. Sa loob ng 3 oras. 2 oras. Nasa tapat na ako ng bahay mo sa loob ng 2 oras. Pagdating ko nga sa bahay ay inasikaso ko agad ang pera. Ipinasilid ko yon kay Justin sa isang bayong. Hindi naman na siya nagtanong pero bakas sa mukha niya ang pagtataka at kuryosidad. Baka nagtataka kayo kung saan nanggaling ang mga pera ko. Gusto ko lang sabihin na hindi ko problema ang material na bagay, lalo na ang pera. Sa tagal nang nabubuhay ng mga ninuno ko at sa haba ng panahon na meron ako dito sa mundo, higit pa sa material na bagay ang meron ako ngayon. Amo, baka naman gusto mong samahan pa kita na magatid niyan. Hindi na kailangan, Justin. Kaya ko na yan. Dito ko na lang at bantayan mo na lang si Baron tsaka si Apo. Hindi naman sila yung obligasyon kong bantayan kundi ikaw. Saka malaki ang perang dala mo. Baka mamaya ma-hold up ka na lang dyan bigla. Sino po protekta sa'yo? Justin, alam ko na yan. Kahit kailan talaga masyado kang chismoso. Basta yung binilin ko yun yung gawin mo. Saan ka ba talaga kasi pupunta, Amo? Bakit ba ayaw mo ipaalam sa akin? Obligasyon ko kasi protektahan ka At dapat alam ko kung saan kita hanapin ko sakali. O sige, pupunta ako sa bahay ni Kapitan. Doon lang naman pala. Sige na, mag-iingat ka Ang importante, alam ko na. Nga pala, pakilinis mo yung bakanting kwarto yung malapit sa kwarto ni Apo. Bakit? Sinong titira doon? Sabi ko na nga, lilinisin ko na huwag ka maglala. Pagbalik mo, malinis na yun, Amo. Naiiling na lang akong lumabas ng bahay bitbit ang bayong. Kabisado ko na si Justin. Kahit palabiro siya ay maaasahan ko siya, lalo na sa mga bilin ko. Halos pareho rin kami ng pinagmulan. At kung sa tao, matali ko siyang kaibigan. Wala pang 2 oras ay nasa tapat na ako ng bahay ni Kapitan Raul. Bukas ang gate kaya dumiretso na ako. Nagtaka pa ako dahil walang bantay sa labas. Inaasahan ko kasing may sasalubong sa akin. Pagpasok ko sa loob, saka ko lang naunawaan. Nandun pala lahat ng tauhan niya, nakapalibot sa isang eksena.
Ano ka ba naman, Nina? Palalayain na nga kita, ayaw mo pa? Ito na nga lang ang hinihiling ko sa'yo. Pagbigyan mo na ako! Pagbigyan mo na kami! Hindi. Huwag mo naman gawin to, Kapitan Raul. Maawa ka sa akin. Hindi pa ba sapat sa iyo yung awa na pinapakita ko, ha? Palalayain na nga kita eh. At hindi naguguluhin pa. Pero bago yan, pagbigyan mo naman muna kami, ha? Ang tagal ko na rin nanggigigil sa'yo eh. Bastos! Manya ka din pala eh! Siguro ikaw talaga yung utak ng mga demonyong kalalakihan sa Sijulat! Sinabi ko na sa'yo piliin mo ang ilalabas mo sa bunganga mo, ha? Di ba? Nakalimutan mo na yata kung ano ang kaya kong gawin sa'yo. Sino ba yan? Si Diyos pala to eh. Paano kang... Akala ko ba 2 oras ang usapan natin, ha? Eh bakit parang wala pa namang 1 oras eh wala nang umalis ka sa opisina ko? Kap, mukhang hindi yata tayo nagkaintindihan sa usapan natin Ha? Naku, nagkakamali ka yata. Eh gusto ko lang kasi sanang sulitin yung ilang oras pa. Na pagmamay-ari ko pa ang babaeng to. Kaya siguro naman, naiintindihan mo naman ang gusto kong sabihin, hindi ba? Ang totoo, hindi ko naiintindihan. Dahil simula ngayon sa akin na siya. Pag-aari ko na si Nina kaya hindi mo siya pwedeng pakialaman. Nandito na yung pero, bilangin na natin. Ay, naku. Oo na, mabuti pa nga. Eh sinira mo na din naman yung moment ko eh. Ay naku, dala sa sala. Bago ko nagpunta sa sala ay siniguro ko muna na kasama ko na si Nina. May tali ang kamay at paa niya. Nanginginig din siya noon at halatang takot. Aaminin ko sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng kakaibang galit. Galit na hindi ko naman dapat maramdaman dahil lang may babaeng sinaktan o inaabuso sa harapan ko. Ang natural kasing reaksyon ko dapat sa ganong senaryo, matuwa at masabik. Dati nga ay pinapanood ko pang patayin ng isang tao ang kapwa niya. Sa ganong paraan ko kasi pinipili ang gagawin kong alay. Mas maraming masama ang nagawa, mas maraming napatay, mas mabuti. Ayos ha. Saktong-sakto tong perang dala mo. Abay kung hindi mo mamasamahin ha. Pwede ko bang malaman kung ano yung pinagkakakitaan mo ngayon? Hindi mo gugustuhin malaman, Kap. Bakit naman hindi? Malay mo nasa isang bangkalan pala tayo. Sigurado ako hindi. Sabi ka, binubuhay mo talaga yung kuryosidad ko. Pero bata, huwag kang mag-alala. Hindi naman ako nangigialam sa negosyo ng iba eh. Basta ibibigay mo lang yung tamang presyo para sa akin eh. Siyempre wala tayong magiging problema. Pera lang ba yung kailangan mo, Kap? Wala problema sa akin yan. Pero hindi ako basta-basta nagbibigay ng walang napapalang kapalit. Ito lang ha. Basta pag may kailangan ka, sabihan mo lang ako. Sa'yo na ang babaeng yan. Sayang nga lang hindi ko muna napakinabangan ng gusto yan eh. O hindi bale, babawi na lang ako balang araw. O basta ha, kapag nagsawa ka na sa kanya, welcome na welcome ka eh, balik mo lang sa akin. Hindi na ako kumibo pero ngumisi ako. Isang ngising ng aasar. Dahil gusto ko na siyang saktan noon. Nang masigurong ayos na ang lahat, niyaya ko nang umuwi si Nina. Tahimik lang siyang nakasunod. At paglingon ko ay mabagal siyang naglalakad. Yakap-yakap ang sarili. Hindi ko na malayang buhat ko na siya habang pauwi. At rinig ko ang mahina niyang hikbi. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Ibaba mo na ako. Malapit na tayo sa bahay mo kaya ibaba mo na ako. Sigurado ka bang okay ka na? Kaya mo na maglakad? Oo, kaya ko na to. Salamat ah. Hindi ako pwedeng makita ng kapatid ko na nanghihina ng ganito. O sige. Ba't man hindi? Tao ka lang naman tsaka may kahinaan ka. Bakit ikaw? Gugustuhin mo bang makita ka ni Baro ng nanghihina at nauubusan ka ng pag-asa? Hindi naman kami nauubusan ng pag-asa eh. Palagi kami may pinagpipilian. Napakaswerte mo talaga, Josh. Meron ka ng mga bagay na kailangan ng mundong to para
para madali mo makamit yung hustisya at respeto mula sa ibang tao. Bakit? Akala mo ba hindi ka mabibigyan ng hustisya? Ako? Kami magkakaroon ng hustisya? Ang galing mo naman palang magbiro. Kung tatanungin kita ngayon, kanino ba gusto magiganti? Paano ba naman nasabi na gusto kong maghiganti? Yung pinag-uusapan lang naman natin tungkol sa hustisya, di ba? Alam mo, Nina, hindi mo na kailangan kubli sa akin yan eh. Dahil kitang-kita ko sa mata mo yung galit. At kagustuhan mo ilagay sa kamay mo yung batas. Sa gulat ko ay bigla na lang siyang huminto sa paglalakad at tinitigan ako. Halong pagkamangha, lungkot at galit ang nasa mata niya ng mga sandaling yon. Hindi siya nagsalita pero sapat na ang mga mata niya para malaman ko kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Amo, nandiyan ka na pala. Oh, Miss Nina. Teka, ayos ka lang ba? Ba't ganyan yung suot mo? Oo, ito. Isuot mo muna yung jacket ko. Justin, may mga damit ka ba dyan na kakasya sa akin? Hindi kasi ako pwedeng makita ni Mika sa ganitong kalagayan eh. Parang meron naman. Kasi may pinaglumaan damit si Apo dyan. Okay lang ba yun sa'yo? Kahit ano, basta may isusuot ako, ayos lang yun. Sige, walang problema. Pwede ka nang umuwi kung gusto mo. Hindi naman kita pipigilan. Amo, ano ko ba naman? Pauwiin mo siya ng ganyan yung itsura niya? Alam mo Justin, tama yung amo mo eh. Mas mabuti kung uuwi muna ako at doon mag-aayos ng sarili ko. Ano? Nalilito ako sa inyo. Kung galon, ba't hindi nila kayo doon dumiretso? Sige na. Uuwi na lang muna ako. Huwag mo na lang muna sasabihin kay Mika na nagaling ako dito ha. Ha? Teka sandali. Nasamahan na pala kita. Sige. Ikaw ang bahala. Para lang akong hangin sa paningin nilang dalawa. Gusto ko sumigaw sa Ines pero pinigilan ko ang sarili. Hindi ko nga alam kung bakit ko pa nasabi yon dahil wala naman sa plano na pauuwiin ko pa siya. Siguro dala ng pride at takot sa damdaming nagsisimulang mabuo. Wala na akong nagawa nun, kundi panoorin silang sabay na naglalakad palayo. Mika, maawa ka naman sa sarili mo. Huwag mo saktan ang sarili mo. Ano ka ba? Akin yung kutsilyo. Ano ba, Len? Saan mo ba nakuha to, ha? Hindi ko na kaya, Kuya Baron. Hirap na ako eh. Tuwing ipipikit ko yung mga mata ko parang bumabalik sa araw na yun. Paulit-ulit yun at walang katapusan. Hindi siya napapagod kahit sa panaginip ko sinusundan niya ako. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Shh, kumalma ka na ha. Kalma lang. Nandito na ako. Wala na yung masamang tao na humahabol sa'yo. Hindi ka na niya sasaktan ngayon, okay? Pinapangako ko yan. Poprotektahan kita. Hindi na lang to simpleng pagtakas mula sa kanya, Kuya Baron. Sarili ko nang isip yung kalaban ko ngayon. At kung ganon, paano mo naman ako magagawang protektahan? Mapipigilan mo ba yung pagdating ng mga panaginip ko tuwing gabi? Hindi ko alam kung paano kita matutulungan sa bagay na yun, Mika. Pero isa lang ang masisiguro ko sa ngayon. Hinding-hindi ako aalis sa tabi mo. Kahit sa pagtulog mo, babantayin talaga kita. Parang piniga ang puso ko nang hindi sinasadyang marinig ang usapan nila. Tila hindi na si Baron ang kapatid kong naririnig ko mula sa labas. Napakunot ang noo ko. Puno ng tanong ang isip ko. Ano nga bang meron sa sitio? At anong nangyayari sa amin ng kapatid ko? Tanghali nang bumalik si Nina. Maayos ang itsura niya at wala nang bakas ng pagdurusa. Nakangiti pa siyang pumasok sa kwarto ni Mika. Gusto kong mamangha, pero may bahagi sa akin ang nagtataka. Paano niya nagagawang magpanggap na ayos lang ang lahat? Sigurado ka ba sa impormasyon na hanap mo, Justin? Oo naman, Amo. Hindi ako pwede magkamali. Mismong witness yung nagsumbong sa akin eh. Ganun ba? O sige, anong plano mong gawin? Ano pa nga ba? Hindi isa-isayin natin yung lahat. Sigurado ako magiging napakasaya nun.
Basta siguruhin mo yung pipiliin mo ha. Justin, hindi tayo pwede magkamali dito. Kahit isang tao lang, alam mo yan. Ako bahala dyan, amo. Magtiwala ka lang sa akin at linggon-linggon tayo magpipista dito. O sige, si Nina nga pala. Di nasa kwarto ni Apo. At saka pansin ko, parang nagkakaigahan yung dalawang yun. Kasi si Apo laging napapangiti tsaka parang masaya Pero Justin, tingin mo, dapat ba tayo mabahala? Nagpapasok tayo ng mga tao dito sa bahay na to. Pakiramdam ko kasi hindi tama yung naging desisyon ko Amo, alam mo, kahit magsisi ka pa, huli ka na Nagkaigahan na si Mika tsaka si Baron. Gayun din si Apo at tsaka si Nina. Kasi kapag gumawa ng hakbang, di na natin alam kung anong pwede mangyari. Anong sinasabi mo? Ano bang pwede mangyari? Ay naku, amo. Mas lamang pa rin talaga yung pagiging prinsipe mo kumpara sa pagiging mortal. Sige na. Susuyorin ko muna tong pangalan na nakalista sa papel ko. Sino kaya yung swerteng mauna? Sa loob ng isang buwan ay 4 na beses kaming nag-alay. Pakiramdam ko noon, tamang lugar ang sitio para sa amin. Nagkalat ang masasamang loob. Karamihan ay biktima ng droga. Kalauna naman, nalaman kong galing mismo kay Kapitan Raul at sa mga pulis niya ang pinagkukunan. Pero tila nakahalata si Kapitan. Bigla silang nagsagawa ng bahay-bahay na inspeksyon na waring may hinahanap. Akala nila nawawala lang ang mga runner at abusadong pulis sa bayan. Ang hindi nila alam, abo na ang mga ito sa ilog. Unti-unti ay nagbago ang sityo. Maraming babae at dating biktima ang muling nakaramdam ng kaligtasan. Baron, ano ba? Maghunos dili ka nga. Tigtaman mo, kuya! Kailangan ko hanapin si Mika! Hinahanap na lang Kuya Justin mo tsaka na iba nating kasama. Baron, huwag mo akong pilitin na gamitin ko sa yung lakas ko ha. Kuya! Paano kung hindi nila makita si Mika magdamag ha? Paano kung yung kumuha pala sa kanya, yung dati naging nananalbahe sa kanya at gagawin siya ulit ng masama? Paano kung sa pagkakataong ito, mapatay niya na talaga si Mika? Shhh! Makakauwi na ligtas si Mika dito. Magtiwala ka sa akin. Saka hindi naman tayo sigurado kung talaga may kumuha sa kanya Ukusa lang siya umalis, di ba? Imposible yan, kuya! Hindi alis si Mika dito dahil takot tayo mag-isa Ang nasa isip ko noon, hindi na tama kung ano man ang nangyayari sa kapatid ko. Tila ba kinain na siya ng anumang damdamin niya para sa mortal na si Mika. Hindi naman nagtagal, napakalma ko din siya. Kusa na din siyang pumasok sa kwarto niya at natulog. Pero pagbalik ko mula sa paghahanap bandang 12:00 ng madaling araw, nang silipin ko siya sa kwarto niya ay wala na siya. Imbis na magpapahinga na ako ay napilitan na naman akong maghanap ulit. At sa pagkakataong yon ay sa kapatid ko na. Baron, teka, ano? Hindi! Kuhanin mo siya, kuya! Kamutin mo si Mika at tiligtas mo siya! Oo, sige. Basta halika dito. Pumasok ka din baka kasi may makakita sa iyo Baron, ano bang ginagawa mong bata ka? Paano mo nagawa magpalit ng anyo? Pero wala namang tugon gaano man karami ang tanong ko. Nawala ng malay si Baron pagkatapos kong makuha sa kanya si Mika. Katawan ng isang aso na kung maglakad ay gamit ang 2 paa at nakatayo. Ganon ang kabuuan ni Baron sa tunay niyang anyo. Mas maliit lang siya kumpara sa akin. Pero napagtanto ko na parehas lang halos ang pisikal na itsura namin. Ang malaking pagkakaiba lang namin, ang kulay ng mga mata. Magkaiba pala kasi ang kulay ng mga mata namin ni Baron. Siya lang ang nakita kong ganon sa lahat ng inabutan kong lahi naming mga gabunan. Amo, nandito na pala siya. Tulungan mo ko, Justin. Ipasok na natin sila sa loob, bilis. Oo, ako lang bahala kay Baron. Ano ba kasi nangyari, Justin? Sinungay mo pa rin ba yung sinabi ko na wag mo siyang tuturuan gisingin yung halimaw sa loob niya? Amo, hindi. Wala pa ako tinuturo sa kanya. Kanina kasi,
Siya yung nakahanap kay Mickey. Natagpuan niya na sugatan at saka walang malay. Pero bago yun, may nakita siyang isang lalaki. Nagulat na lang kami na galit siya. Tapos ayan, bigla siya nagbago anyo at tinatake niya yung lalaki. Ano? Sino yung lalaking yon? Hindi ko nga namukaan eh. Nakatakas kasi siya nung subukan namin pigilan ni Baron. Amo, sa palagay ko, malakas kasi siyang uri na aswang eh. Yung kapatid mo. Nakita ko nga, Justin. Tsaka hindi tama to. Hindi niya dapat ginagamit sa pagligtas ng tao yung kapangyarihan niya. Amo, pasensya ka na. Pero sa palagay ko kasi, tinamaan ng sakit yung kapatid mo. Sakit? Anong sakit? Sakit sa puso, amo. Ganyan yung kadalasan nagiging sakit ng mga tao eh. Kapag nagkakagusto sila sa kapwa nila. Lumalala pa yun kapag sobrang mahal na mahal nila yung tao. Wala na sila ibang nakikita kundi yung tao na lang na yun. Hahamakin nila ang lahat. Masunod lang yung puso nilang nagmamahal. Ano bang pinagsasabi mo? Dahil una pa lang, alam ni Baron na hindi niya pwedeng gawin yun. Malaking pagkakamali yun. Kaya nga sabi ko, amo, tinamaan siya ng sakit. Hindi niya yung kontrolado dahil kusa niya yung naramdaman. Hindi ako nakapagsalita. Kung totoo ang sinabi ni Justin, nasa panganib ang kapatid ko. Pero hindi ako naniniwalang wala siyang kontrol. Magkatabi sila sa higaan at habang pinagmamasdan ko silang dalawa, sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng takot. Takot para kay Baron at sa maaaring mangyari sa kanya. Alam ko naman ang pag-ibig, pero alam ko rin ang bigat ng responsibilidad nito. Sa sitwasyon naming iba sa tao, kapag pinahintulutan niyang saktan siya ng isang babae, iisa lang ang kahihinatnan. Masisira siya ng pag-ibig. Josh, iho, hindi lahat ng bagay ay magagawa mong kontrolin. Nakalimutan mo na ba yung kanyang edad ka? Iyon na nga po, Apo eh. Ayoko maranasan yung hirap na dinanas ko noon. Dahil lang sa isang pagkakamaling nagawa ko. At bakit naman? Dahil hindi ho yung tama eh. Malalaman mo bang hindi yun tama kung hindi ka nagkamali? Apo. Iho, huwag mong limitahan ang kapatid mo dahil nagsisimula pa lang siya. Pabayaan mo siyang matuto sa mga pagkakamali niya. Gabayan mo lang siya dahil yun lang ang magagawa mo sa ngayon. Mali ho ba na protektahan ko siya sa paparating na dilubyong sisira sa kanya balang araw? At paano mo naman na sigurong dilubyo ang paparating? Hindi ibig sabihin na nangyari sa'yo ay mangyayari din sa kapatid mo. Ang mahalaga ngayon, alam ng kuya ni Baron kung paano siya matutulungang lumabas sa ganang sitwasyon sa oras na magkamali siya. Hindi ba? Amo! Amo! Oh, ano tumahangos ka, Justin? Apo, nandiyan ho pala kayo. Si Kapitan Raul eh. Nasa baba siya. May dala siyang warrant of arrest. Ano? Bakit? May nagsumbong daw sa kanya na isang witness. May pinasok daw tayo isa sa mga polis niya dito sa loob ng bahay. Maghahalugog sila sa ayaw at gusto natin. Walang problema. Umalma ka lang, akong harap sa kanya. Sige. Bawat kwarto at bawat sulok ng pamamahay na ito. Wala kayong dapat palampasin. Magandang araw, Kapitan. Anong kaguluhan to? Walang maganda sa araw ko, Josh. Nito ko lang napagtanto eh. Simula nang dumating kayo dito, sunod-sunod rin ang naging pagkawala ng mga tauhan ko. Teka, anong pinupunto mo, Kapitan? May hinala na ako kung anong pinagkakakitaan mo. Kung bakit parang barya lang sa'yo yung perang binigay mo sa akin. Interesado ako sa hinala mong yan Dahil mamamatay tao kayo! Teka ho muna, Kapitan. Baka pwede naman kayo pumreno sa paninalitaan ninyo. Wala naman kayong basayan lalo na't wala kayong ebidensya. Kalmado lang akong nakatayo doon at matiim na nakatitig sa kanya nang isa sa mga tanod niya ang lumapit. At nagsabi na may nakita nga itong pintuan pababa sa ilalim ng bahay.
Tila lumaki ang itim sa mga mata ni Kapitan pagkarinig noon. Wala siyang sinayang na oras. Dali-dali siyang sumunod sa tanod at walang pakundangan niyang pinasok ang bahay-sambahan namin. Makahulugan kaming nagkatinginan ni Justin. Maya-maya pa ay dumating na rin ang iba naming kasamahan. Lahat sila ay makahulugan ang tinging ibinigay sa akin. Alam kong nais nilang pumalag, pero umiling lang ako. Hindi man ako magsalita ay nauunawaan na yon ng mga kasama ko. Nanatili doon ang mga lalaki sa samahan, nakaabang at nagbabantay. Habang ako naman, sumunod kay Kapitan Raul sa basement. Oh, para saan naman ang lugar na to ha? Hindi mo ba alam kung para saan yung basement, Kapitan? Hindi ba tambakan lang naman ng mga hindi nagagamit ang basement ha? Bakit itong basement na ito? Napakalinis. Walang kahit anong gamit. Oh, anong problema doon? Ayoko ng kalat eh. Tsaka, teka. Talaga bang madilim dito ha? Tsaka hindi nga talaga nilagyan ng ilaw. Hindi namin kailangan ng ilaw kapag madilim. Wala rin naman kaming gagawin dito eh. Ganun ba? Malalaman ko din balang araw kung talagang wala nga kayong ginagawa dito. Pero kayo mga bata, mukhang hindi ito ang tamang panahon para pasukin natin ang bahay na ito. Huwag ka mag-alala, Kapitan. Hindi mo naman kami kailangan pasukin na sa apilitan eh. Iimbitahin din kita minsan at malay mo, malaman mo ng tuluyan kung anong pinagkakabalahan ko. Hindi na ako makapaghintay dyan. Kalma ka lang, Kap. Tara na ho. Ihatid ko na kayo sa labas. Huwag na. Kaya ko lumabas mag-isa. Sa susunod na balik ko, sisiguruhin kong wala na kayong kawala. Sa ngayon, babawiin ko muna sa mga taga-baryo ang nawala sa akin. Unti-unting nawala ang malaking ngiti sa labi ko nang tuluyan kong maintindihan ang ibig niyang sabihin. Ngingisi-ngisi siyang lumabas ng bahay habang naiiling. Hindi naman ako dapat nag-aalala sa ganong bagay. Pero ewan ko ba, simula nung makilala ko si Nina, parang may bahagi ng puso ko ang lumambot para sa mga mahihina at inosente. Aaminin ko na in denial pa ako noon sa nararamdaman ko. Pilit ko yung kinokontrol dahil naniniwala ako na yon ang magpapahamak hindi lang sa akin, kung hindi maging sa buong samahan namin. Baron, okay na ba ang pakiramdam mo? Naalala mo ba yung mga nangyari? Kuya si Mika. Baron, ikaw yung kinakamusta ko. Pwede bang sagutin mo muna yung mga tanong ko? Si Mika, kuya, okay na ba siya? Wala siyang mali nung madatnan ko eh. Tsaka may dugo siya sa ulo. Okay na siya. Maayos na yung lagay niya. Kaya ngayon, sagutin mo ko. Paano mo nagawa yun? Hindi ko rin talaga alam, kuya. Yung naalala ko lang, galit na galit ako nun. Tapos yun, ganun na pala ang itsura ko. Grabe, kuya, ng mga panahon yun, parang ang lakas-lakas ko. Parang hindi ako bata. Inabol pa yung kumuha kay Mika pero narating niyang patag at pumasok na mabilis sa istasyon ng pulis. Pero namukhaan mo ba? Hindi kasi may takip yung mukha niya. Malaki ang katawan tsaka mabilis ang tumakbo. Maging ako'y naintriga kung sino talaga ang taong yon. Ilang beses akong lumabas sa gabi pero hindi ko siya matsyempohan. May ideyang pumasok sa isip ko pero hindi ako sigurado kung papayag si Nina. Napailing ako at natawa sa sarili. Bakit ko nga ba naisip yon? Hindi ko kailangan ng tulong. Wala pa akong alay na hindi ko nakuha. At yung walang ya sa sityo na yon, isa lang siyang laruan na medyo mahirap hulihin. Simula noon sa bahay ko na tumira ang magkapatid. Hindi dahil sa awa kundi para kay Baron. Alam kong susuwayin niya ako para puntahan si Mika. Mas mabuti nang nasa poder ko sila kaysa mahuli si Baron sa gitna ng pagbabagong anyo niya. Walang ya talaga yung Kapitan Raul na yan. Wala talaga siyang awa. Pero ate... Mika, kanina ka pa ba dyan?
Kukuhanin din po ba ako ni Kapitan? Gaya ng pagkuha niya sa mga kaibigan ko noon? Hindi, Mika. Hindi ako papayag, ha? Huwag ka matakot. Wala na tayong utang sa kanya kaya hindi niya tayo pwedeng pakialaman. Bayad na po yung utang natin sa kanya, ate? Paano po nangyari yun? May mabuting puso yung tumulong sa atin. Kaya huwag ka nang matakot, ha? Pero ate, paano yung mga kaibigan ko? Anong gagawin sa kanila ni Kapitan? Sila na ba yung uutusan para magbenta ng droga sa bayan? Mika, paano mo nalaman yung gawain ni Kapitan? Dahil hindi naging lihim sa sityo na to kung gaano kabulok yung pamumuno ng hayop na yon, Josh. Mula sa Kapitan hanggang sa kapulisan, lahat sila nagpapayaman habang nga kumikilos para sa kanila. Mga tulad naming walang-wala sa buhay. Napipilitan lang naman yung karamihan ng padre de pamilya kumayod para sa kanila. Kung hindi dahil sa utang, dahil lang sa takot. Oh, ba't hindi kayo tumakas? O kaya lumipat na ibang baryo? May kapitbahay po kaming gustong lumipat noon, Kuya Josh. Pero kinabukasan po, natagpuan silang patay. Hindi pa sila nakakalabas ng sityo nung pinagbabaril sila. At simula noon, wala nang nagtangkang umalis. Nagpatangay na lang sila sa agos. Dahil ang importante, buhay sila. Pero mas lumala pa yung kasamaan ng matandang yun. Ngayon, pati bata gagamitin niya sa modus niya. Maipagpatuloy lang yung bulok niyang negosyo. Ate, tulungan po natin sila. Tulungan natin yung mga kaibigan ko. Baka sila naman yung sunod na patayin eh. Hindi ba lahat ng masasama ngayon dito nauubos na? Baka isipin ng mamamatay tao, masama din sila eh. Biktima lang naman sila, ate. Bakit naman kasi ang tanga-tanga ng mamamatay tao na yun eh? Mahingang klase ng nilalang. Papatay na nga lang yung mga small time pa. Eh dapat alam niya kung sino yung pasimuno. Dahil yun yung tunay na demonyo. Siguro, huwag muna natin husgahan kung sino yung pumapatay. Malay nyo, yung gusto lang nun bigyan ng hustisya yung mga nabibiktima nila. Eh bakit po yung gumawa ng masama sa akin? Hindi naman niya pinapatay. Siguro tulad lang di siya ni Kapitan. May pinapaboran. Ano ba, hindi siya ganun, Mika? Siguro, hindi pa niya lang talaga nahuhuli. Tama nga yung ate ko. Mahina siyang nilalang. Mas marami pang nabiktima yun eh. Kahit nga nakatakip yung mukha niya, kilalang kilala ko yung tawa niya. Ano ba, Mika? Hindi nakakatulong sa iyan eh. Halika na, may masarap na meriendang inihanda ang asawa ni Kuya Andres. Kumain na lang muna tayo. Medyo tinamaan ako sa sinabing yon ng magkapatid. Hindi lang ako kumibo dahil hindi rin naman nila maiintindihan ang talagang sinasabi namin. Lalong hindi nila pwedeng malaman na kami ang nasa likod ng mga pagpatay na yon. Kinagabihan habang nasa veranda, maninigarilyo lang sana ako noon bago matulog nang makita ko si Nina na marahang naglalakad palabas ng bakuran. Nangunot ang noo ko, gabing-gabi na kasi noon. Hindi ko na sana yon papansinin at hahayaan ko na lang siya. Pero laking gulat ko na lang nang nasa likuran niya na ako at tahimik na nakasunod sa kanya. Lindik naman to. Ba't ko ba ito ginagawa? Ikaw sa bagay. Ayoko lang siguro may mangyari sa kanya kasi sigurado sa amin may iwan yung kapatid niya. Ba't hindi pwede yun? Saan ba kasi siya pupunta? Gabing-gabi na eh. Teka, bahay ni Kapitan yun ah. Nina, ano ba pinabalak mo? Agad akong nagtago nang makita kong nagpalinga-linga siya sa paligid. Ilang sandali pa, parang pusang dahan-dahang pumasok si Nina sa bakuran ni Kapitan Raul. Sa kilos niya ay halatang kabisado na niya ang lugar. Doon nga pala siya nagtatrabaho dati bago napunta sa akin. Nag-alinlangan pa ako kung susundan ko siya o maghihintay sa labas. At sa huli ay pinili kong sumunod. Laking gulat ko nang makita ko siyang sinasakal ng isang matandang lalaki. Nakaangat na ang mga paa niya at pilit na nanlalaban. Bago ko pa maisip ang dapat gawin, naibagsak ko na ang lalaki at sunod-sunod ko siyang pinagsusuntok sa mukha. Nasaan si Kapitan? Yung mga bata! Saan niyo sila tinatago?
Bakit ba hindi ka magsalita? Teka muna. Teka muna. Hindi. Bakit ganyan? Bakit wala siyang dila? Mukhang sinadyang pinutol yung dila niya para hindi siya makapagsalita. Wala ka din palang silbi. Mabuti pang mamatay ka na. Tinawag! Ano? Bakit hindi? Ako na. Ako nang gagawa niyan. Magkita na lang tayo sa impyerno. Oo. Anong gagawin mo? Maghahanap ako. Sigurado ako nandito lang yung mga bata, Josh. Pero nakapagtataka yung katahimikan ng gabing to, Nina. Kinabahan ako bigla. Anong ibig mo sabihin? Bakit ka ba kasi nagpunta dito? Sino nagsabi sa'yo na nandito yung mga bata? Si Cap. Sabi kasi niya, pwede akong tumubos ng ilang bata kapag nabenta ko yung produkto niya. Nakapagbenta ako, tapos... Nina, ano ba yan? Isa yung patibong. Kailangan na natin umuwi. Nina! Ano? Pero hindi. Panabay naming tinakbo ang pagitan ng bahay ni Kapitan at ng bahay namin. Tuluyan akong nauna noon kay Nina. Hindi magkamayaw ang dibdib ko sa pagkabog dahil naisahan ako ni Kapitan. Pagdating namin doon, sa labas pa lang ng bakuran ay nakita ko na ang kaguluhan sa loob. Mano-manong nakikipaglaban ang mga kasamahan ko. Hindi nila ginagamit ang kakayahan nila o kahit magpalit anyo man lang. Galit kong ikinuyom ang dalawang kamao at tinalon ang bakod. Lumapag ako sa harapan mismo ni Kapitan. Nagulat pa siya nung una pero kalaunan na nginisian din ako at itinutok sa noo ko ang hawak niyang barel. Amo! Alisin mo yung sa amo ko! Walang iya ka, Kapitan! Hindi mo alam kung sinong kinakalaban mo! Bakit, ha? Sino ba kayo? Ikaw, Josh. Sino ka, ha? Sabihin mo sa akin, bago pa ako mainip at itanim ko sa bungo mo ang bala nitong hawak kong baril. Ba't hindi mo gawin? Iputok mo! Iputok mo! Ha? Ano yan? Teka. Mga libaw! Ano klase mga mata yan? Mata ng ahas. Sinasabi ko na nga ba hindi kayo mga tao eh? Hindi ka makapaghintay ng imbitasyon, Kapitan. Kaya ngayon, saluhan mo kami ngayong hapunan. Kasama ang mga alaga mong ututo. Dalhin niyo to sa basement! Bilis! Bago ko ibalik ang salamin sa mata ko ay nakita ko pa si Nina. Sapo ng dalawang kamay niya ang kanyang bibig. Halatang gulat na gulat sa mga nakikita niya ng gabing yon. May ilan na kasi sa mga kasama ko ang tuluyang nagbagong anyo nang makitang may nakatutok na barel sa noo ko. Hindi ko man sabihin, sadyang ganon ang mangyayari, lalo pa at napipiligro ako. Hindi naman talaga ako natatakot na barilin sa noo. Kahit ang totoo, pwede akong mapatay nun. Alam kong duwag si Kapitan, kaya nga gano'n na lang ang panginginig ng kamay niya nang makita ang itsura ng mga mata ko. Lalo nang mapanood niya kung paano lapain ng mga naglalakihang aso ang mga kasamahan niya. Ipasok niyo na sa loob si Nina. Sa kwarto ng kapatid niya at bilinan mo na wag lalabas. O sige, masusunod po, amo. Kuya! Ayos ka lang ba? Ha? Baron, may mga sugat ka. Ayos lang ako, kuya. Natakot ako nung makita kong nakatutok sa noo mo yung baril eh. Bakit mo naman kasi ginawa yun? Alam mo, pwede kang mamatay. Wala kang dapat ikatakot, Baron. Hindi ka dapat nagpapasindak sa kahit na sino. Pero tinakot mo pa din ako eh. Ako nga yung dapat matakot eh. Ang lalim ng sugat mo sa braso. Patawarin mo yung kuya ha. Muntik na ako mahuli. Ayos lang yun, kuya. Nandito naman si Kuya Justin eh. Hindi niya kami pinabayaan. Sinubukan namin huwag silang papasukin pero sadyang malalakas sila kanina, kuya eh. Alam mo, Baron, natutuwa talaga ako. Alam ko magiging mahusay na prinsipe ka balang araw. Kaya ngayon, tapusin na natin to, kuya. Halos walang natirang buhay sa mga kasama ni Kapitan Raul maliban sa kanya. Dahil nagkakomosyon na din sa labas ng bahay.
Biglang dumami ang tao na nag-uusyoso sa labas ng bakuran. Pero ang nakakapagtaka, kahit gulat sila at takot nang makita nilang natalo ang grupo ni Kapitan, naghiyawan pa sila at nagpapalakpakan. Tila natakpan ng kasiyahang yon ang takot nila. Pakawalan niyo ako dito! Hindi ako pwedeng mawala ng matagal. Hanapin ako ng mga kumpadre ko! At kapag nangyari yon, siguradong uubusin nila kayong lahat! Mas mapera ako kumpara sa'yo, Kapitan. Magkano ka ba? Bibiliin na lang kita sa kanila. Wala akong halaga, Josh. Hindi nila ako magagawang ipagbili sa isang gaya mo. Alam mo ba kung ano ang investment, ha? Isa ako sa mahalagang investment na mga yon. Nangunguna ako sa pinakamahalaga dahil marami akong iniaakyat na pera. Ate Nina! Mika, bakit ka nandito? Hindi ka na dapat nagpunta dito. Sinabihan na kita, di ba? Ate, siya po yun. Hindi ko makakalimutan ng tawa nun. Siya po yun. Siya yung salbahing mama na... Shh! Hindi mo na kailangan sabihin pa. Sigurado ka ba? Opo, ate. Yung tawa niya kanina. Hindi ako pwedeng magkamali. Kahit sa panaginip ko, naririnig ko yun. Siya talaga yun, ate. Mika, halika. Sa labas na muna tayo, ha? Hindi po siya dapat mabuhay, ate. Hindi po siya dapat mabuhay. Akalain mo nga naman, oh. May pinagmanahan ng katapangan yung batang yan, ha? Hindi na ako magtataka kung bakit buhay pa rin yan sa kabila ng mga ginawa ko sa kanya. Hayop ka! Ikaw yung tunay na demonyong halimaw na kapitan! Kahit si Satanas matatakot sa'yo! Yun talaga ang plano. Ang palitan ko sa impyerno! Maghintay ka lang. Ako mismo yung magdadala sa'yo sa impyerno! Nakakatawa kayo, ha? Nakakatawa kayong lahat! Amoy! Ano nangyari? Buhok! Ano yan? Bakit tumahaba at tumagal ang buhok niya? Natutuwa talaga ako sa'yo, iho. Masarap ka sigurong gawing laruan, ano? Alam mo kasi, matagal-tagal na rin ang huling beses kong gamitin itong kakayahan ko. Bago man lang ako lumisan sa mundong ito ikaw ang gusto kong huling laruan ko. Apo, ikaw na munang bahala sa kanya. Ihanda ko lang yung basement para magsalo-salo mamayang gabi. Mabuti pa nga, iho. Huwag mo siyang alalahanin. Ako na ang bahala sa bisita ninyo. Hindi! Hindi! Wag! Pagkawalig ako dito! Diyan ka lang sinabi Huwag kang malikot. Ibaba mo ako matandang halimaw! Nahihilo ako! Ibaba mo sa amin! Bago ko sila iwan ay nakita ko pang pinaikot-ikot sa ere ni Apo si Kapitan Raul. Kasama ang bangko kinauupuan niya kung saan siya nakagapos. Halos masuka na siya pero hindi siya tinatantanan ni Apo. Isa siyang kubot at kahit matanda na ay nananatiling malakas. Kinagabihan, masaya ang lahat. May ilan mang sugatan, kumpleto ang grupo at sabik sa pinakahihintay naming sandali. Blood moon noon, kaya doble ang lakas at biyayang makukuha namin mula sa ama. Lalo na't espesyal ang alay. Handa na sana akong magsimula nang biglang dumating si Nina. May dala siyang kutsilyo. Tumuloy siya sa nakasabit na katawan ni Kapitan Raul. Agad akong kumilos at naharang ko siya bago pa siya makalapit. Nina, akin na yan. Hindi ka dapat nandito. Ako papatay sa taong yan, Josh. Pagbigyan mo na ako. Hayaan mo ako yung tumapo sa buhay niya. Nina, huwag mong bahiran ng dugo ng makasalanan tao yung kamay mo. Ano bang kailangan kong gawin, Josh? Sumapi sa inyo?
Uminom ng dugo? Kumain ng sariwang karne? O sige, gagawin ko basta't pagbigyan mo kung mapatay ang hayop na yan! Hindi, Nina. Hindi ako papayag. Baron, teka lang! Kailangan niya makabit ang katarungan, kuya. Yan lang ang paraan para tuluyang matapos ang mga bangungot ni Mika gabi-gabi. Kapag hindi ko napatay yan, paulit-ulit siyang papatayin ng matandang niya sa panaginip niya. Baron, anong ginawa mo? Bakit? Sana hinayaan mo na lang ako. Tapos na po, ate. Wala na siya. Tinapos na siya ni Baron. Hindi na niya ako masasaktan. Hindi na ako matatakot na may kukuha sa akin at paulit-ulit ako sasalbahihin. Hindi ko kinaya ang tagpong yon. Tumalikod ako sa kanila. Namalayan ko na lang na namumuo na ang luha sa mga mata ko. Pasimple ko yung pinahid. Tumighim ako at pinatigas ang aura bago muling humarap sa kapatiran. Base sa reaksyon ng mga mukha nila, tila masaya sila sa nasaksihang katapangan ng batang aswang na si Baron. Muling nagpatuloy ang selebrasyon ng gabing yon. At pakiramdam ko, mas magaan na ang dibdib ko dahil wala na akong kailangang itago sa kanila. Nina, ba't mo naman ginawa yun? Hindi mo naman kailangan pilitin yung sarili mo eh. Hindi madaling maging tulad namin. Matagal na kaming may kasunduan ni Apo. Ipinangako niya sa akin to. Ano? Pero bakit? Hindi kasi madaling maging normal na tao, Josh eh. Kahit anong pilit mong lumaban ng patas, may aabuso at aabuso pa rin sa kahinaan mo. Gusto kong maging tulad nyo. Gusto kong magbigay ng hustisya sa mahihina. Tatanggapin mo ba ako? Oo naman. Hindi ko kasi pwedeng tanggihan yung personal na pinili ni Apo eh. Kung ganon, isang pamilya na tayo? Ganun na nga. Welcome to the club, Miss Nina. Sa wakas, pwede na kitang ligawan ngayon. Aray ko naman, amo! Nga pala Justin, pwede mo ba akong i-training? Gusto ko kasi sanang matutunan yung kakayahan ko sa lalong madaling panahon eh. Ako na. Huwag ka magtiwala sa loko-lokong yan. Baka puro pagpapakyut lang yung gawin yan sa'yo eh. Baka shortcutin niya lang yung training na yan. Siya mo naman talaga. Mabuti pa si Mika at si Baron na lang ang i-training mo. Naku, ayaw nga din ni Baron na sasama ako sa kanila eh. Bakit kasi hindi niyo na lang aminin na gusto niyo magkapatid? Manahimik ka na nga lang, Justin. Umalis ka na. Hanggang ngayon ay dito pa rin kami naninirahan. Hindi ko nababanggitin ang lugar bilang proteksyon sa aming organisasyon at sa sityo na pinangangalagaan namin. Pinabuti namin ang buhay ng mga tao rito gamit ang biyayang kailangan nila. Bilang kapalit, kami kanilang pinoprotektahan, lalo na ang aming lihim. Hindi ko po kayo pipiliting maniwala. Sa dami ng kwentong aswang, masakit na palaging kami ang lumalabas na kontrabida. Sana kahit paano, naliwanagan kayo sa kwento ko. Hindi lahat ng tulad namin ay halimaw. May batas, may misyon, at hindi rin lahat ng halimaw ay tinatawag na aswang. Minsan, sila pa nga ang taong araw-araw ninyong kinakausap, iginagalang at pinagkakatiwalaan.